Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. So pagpasensyahan nyo na at medyo matagal-tagal tayong na busy So hindi tayo nakakapag-upload mga videos dahil sobrang busy natin sa dine-develop nating farm. So may additional tayong 5 hectares na range area, busy sa production, sa mga sisiw, sa mga laban. So talagang medyo natagalan at nagde-develop pa rin tayo ng ibang area and talagang sobrang maulan sa farm natin. So anyway, pag-usapan natin ang isa sa mga katanungan ng followers and subscribers natin. So ang tanong niya, paano i-maintain ang mga manok or ano ang gagawin na breeding pag bumili ka ng isang trio sa isang breeder? So paano siya i-maintain? Paano mo siya i-sustain? Paano mo siya magagamit in the long run na hindi gaanong magiging inbred or magkakaroon ng inbreeding depression? So napakagandang katanungan yan. Dahil malapit na naman ang World Game Fowl Expo and karamihan sa atin nagde-decide, nag-iisip kung ano ang gagawin, kung ano ang bibilihin, kung broodstag ba, pair ba, pullet lang ba, or trio ba. So, napaka-importante ang decision making na yan, and alam naman natin na lahat naman tayo may kakayahang bumili, kaya lang sayang din kung bibili tayo ng mga manok na hindi naman natin gaano magagamit or after 1 year, pag hindi bumagay sa breeding natin, aalisin na naman natin. So, sayang, So, ito, let me give you an example ng ginagawa natin, So, before that, ito muna yung concept behind acquisition ng mga breeding materials. So, ako naman, sa farm ko, kasi established na yung mga Bruce Barnett sweaters ko, so tinetesting ko na lang kung saan sila magninik, kung saan sila babagay. So, yun na lang ang tinitingnan ko. Halimbawa, di ba, bumagay sila sa mga sa mga blue face hatch, bumagay sila sa mga yellow-legged hatch. Ang ginagawa ko, gumagawa na ako ng family ng yellow-legged hatch na sarili, gumagawa na ako ng family ng blue face hatch na sarili, gumagawa na ako ng sariling pamilya ng mga bilirubol hatch. So, ganun ko siya ginagawa. Kasi kumbaga parang timpla-timpla na eh. Mayroon ka ng main line, mayroon ka ng supplementary and complementary line pang cross. So, hindi ka nalalayo. So, ngayon, bago tayo mag-acquire, anong relation nung sinabi ko? Anong relation nung diniscuss ko sa pag-acquire ng breeding materials? So, sa akin, napaka-importante yun. Kasi halimbawa, bagong linyada, bibili ako ng bagong linyada. May established na akong linyada, ang bibilhin ko muna pares. Now, bakit pares ang bibilhin ko? Unang-una, yung lalaki, itetesting ko sa babae na established ko na linyada kung babagay. Ang babae, ang kapares naman ng binili ko, ipapares ko naman sa lalaki ng established ko na linyada kung babagay. So, i-reverse mating ko sila para makita ko kung saan mas magaling, sa female side or sa male side. Kasi karamihan, ito yung isa sa mga napansin ko sa breeding, yung postura, yung hitsura, yung tayo, namamana ng mga anak galing sa tatay. Pero yung galing, hindi natin masabi kung galing sa nanay. So, pag magagaling ang kapatid ng mga nanay, ibig sabihin, may chance na magaling din or producer din ang mga nanay na gagamitin natin. So, nire-reverse mating ko sila. Ngayon, pag nakita ko na hindi sila bagay, at least sa isang buong taon, na-testing ko na yung reverse mating, hindi sila bagay, at least ang nasayang ko lang yung pares. So, next year, mag-experiment naman ako sa ibang linyada. So, ang nasasayang ko lang pares. Kung gusto kong mang-alisin, gusto kong i-phase out, pares lang ang nasayang, hindi trio. So, ganun lang naman. Kasi kung bibili ka ng broodstag lang, hindi mo matetest kung bagay pala, kung ang magaling pala magpalabas yung babae. The same din, kung bibili ka ng babae lang, hindi mo rin matetest kung babae ba ang nagpapalabas ng galing or lalaki. Kasi wala namang assurance sa breeding. So, kumbaga, everything is a gamble. So, to make sure, yun ang approach ko, pares. Ngayon, kailan ako bibili ng trio? So, bibili ako ng trio kung, halimbawa, may Bruce Barnett sweater ako, since yun ang main bloodline ko, bibili ako ng Bruce Barnett sweater, mag-import ako galing sa US, kung sino ang pinakamalapit na Bruce Barnett na nakakuha mismo kay late Bruce Barnett na sweater, na authentic na talagang katulad ng mga manok ko. Kasi, kumbaga, pang-refresh ko lang siya ng linya kasi kilala ko na siyang linyada. Hindi na siya bago sa akin, gagawan ko na siya ng pamilya, papadamihin ko na lang siya. Ganun ang ginagawa ko. Pero kung panibagong linyada, hindi ko siya
bibili ng trio kasi nga hindi ko pa naman subok at ayoko ng magulong breeding. So, kumbaga, ang pinaparami ko na lang mga Bruce Barnett sweaters ko, naglalaro-laro lang ako on the side para sa ibang linyada. Pero hindi ko na siya babaguhin kasi ipopokus ko na lang ang breeding, ang energy ko, ang breeding ko, ang resources ko, ang manpower ko at ang facilities ko doon sa proven ko na linyada. So, anyway, paano pag bumili tayo ng trio? Paano pag bumili tayo ng trio? Pag bumili tayo ng trio, paano natin siya i-maintain? So, napakagandang katanungan yan. So, ito, ipapakita ko sa inyo ang diagram sa likod ko. Ito, baliktad lang sa inyo, pero let me give you a short discussion. So, ito yung trio, ito yung lalaki sa taas, yung dalawang babae sa baba. So, ang binibili ko is, kung hindi man magkapatid ang dalawang babae, magpinsan. So, sa Bruce Barnett sweater natin, halos related na silang lahat, magpipinsan silang lahat. Kasi, ito yung isa sa mga iniingatan natin, kaya tayo nagkakaroon ng inbreeding, So, on the side, nag-i-inbreed tayo ng mga manok. Dahil nga, unang-una, ang purpose naman ng inbreeding is containment ng traits or yung mga traits or yung character ng manok na gusto natin, maipon natin. At yung mga ayaw natin na traits or character, matanggal natin or mailabas natin. So, tandaan nyo, sa inbreeding, kailangan mahanap natin ang traits na hinahanap natin. Maipon natin maging concise or maging concentrated siya. At yung mga non-desirable traits, yung mga ayaw natin na mga katangian, aalisin natin. Doon naman papasok ang tinatawag natin na selection. Kasi kahit gaano ka-inbred yung mga yan, may lalabas pa rin dyan na hindi maganda. May lalabas pa rin yan na hindi natin gusto. So, yun ang purpose ng selection. Kaya taon-taon, nagbe-breed tayo, nag-i-inbreed tayo, tinatanggal natin yung mga ayaw natin, pinupokus at kinoconcentrate natin ang mga gusto natin. Now, in relation to that, itong binili natin trio, sabi ko nga sa inyo, magpipinsan lang to. So, ina-avoid natin ang direct inbreeding. Kung paano natin siya mini-maintain ganito. So, ito yung lalaki sa taas, ito yung isang babae sa baba, ito yung pangalawang babae sa baba. Ngayon, pag binirid natin to, dapat yung dalawang babae na yan magkahiwalay ng marking. Kasi magkahiwalay din ng battery or pen, magkahiwalay ng assigned na egg number. Para gusto natin silang i-inbreed . So ngayon, ang lalabas na anak nitong female 1, ito female 1, ito female 2. So ang lalabas na anak nitong female 1, babae saka sa lalaki, ibibreed natin sa anak ng female 2. So ito yung male ng female 1, tingnan nyo, yung male ng female 1, ibibreed natin sa anak na babae ng female 2. Ang female naman na anak ng female 1, ibibreed natin sa male ng female 2. So kung mapapansin nyo, ang breeding natin is magkapatid sa tatay, pero hindi magkapatid sa nanay. So indirect inbreeding. So ngayon, ito yung unang henerasyon ng palabas natin, nakapagpapuro na tayo. So marami na siyang labas. Ngayon, paano naman natin magagamit ang mga anak nilang babae sa kalalaki? Kasi gagawa na tayo ng second generation . So, ang ginagawa ko dito sa farm ko, since magkapatid sa tatay, magkapatid sa tatay ang palabas natin, ang mga anak nun, iki-criss-cross naman natin. Ibabalik naman natin sa tita nila, sa tita nila. So, ang mga anak nitong first generation, ibabalik natin sa tita nila. Parang ganun lang, criss-cross breeding, i-criss-cross breeding natin. And then, yung anak naman ng mga back to tita, pwede nyong ibalik sa lolo. Papunta naman dito sa taas. Papunta naman dito sa taas. Sa pinakalolo nila. And ang labas naman yan, pwede nyo namang ibalik pababa dito sa mga anak ng apo niya. So, kumbaga, kung mapapansin nyo, once na na-identify nyo ang pamilya, identify nyo ang markings, kilala nyo kung saan ang galing, saan babae nang galing, specifically identified kung saan ang galing, masusundan nyo siya, magkakaroon kayo ng family tree. Ito naman, idea lang, example lang kung paano ang gagawin. Idea lang at saka example lang kung paano ang gagawin at kung ano ang ginagawa ko. Para lang, kumbaga, hindi ko siya direktang ibabalik sa tatay niya, hindi ko siya direktang ibabalik sa nanay niya, kundi papadaanin ko muna sa pinsan niya,
papadaanin ko sa lolo niya, papadaanin ko sa tita niya, papadaanin ko sa tito niya, so on so forth. And then along the way, sineselect natin. Pag nagkaroon tayo ng selection na pinakamaganda, pinakamagaling na individual para sa atin, yun na ang pagmumula ng sarili nating linya na mayroon tayong tinitingnan na standards. Pag may super, ibabalik natin sa gene pool o ibabalik natin sa pamilya niya para talagang mag-produce ng mga mas super na mga manok. So, yun lang guys, yun yung ginagawa natin dito sa pag-maintain ng linyada sa pagpapapuro. So, I hope nakatulong itong video vlog natin para sa mag-uumpisang mag-breed, para sa nagpaplanong mag-acquire ng mga breeding materials sa darating na Gamefowl Expo. So, it will guide you kung ang bibilhin nyo ba, pullet lang, broodstag lang, pair ba, or trio. So, I hope nakatulong tayo. And I invite each and every one of you na pumunta tayo sa World Gamefowl Expo sa World Trade Center ngayong January 19 to 21. So, marami tayong dadalhin mga manok, maraming mga baby broodstags and pullets. So, I hope to see you there. Master Marcos ulit ito ng Logi CCU Academy.